mayong buntag gasab kaniyong tanan. O welcome na sad sa lang edisyon sa tulumanong inyong alagad, Mayor Rolando Clarix. Uy, kumusta? Manginautang nga ang 80 ka kabaranggayan dinis dakbayan sa Cagayan de Oro, no? Og sa mga kasikbit nga lugar, no? Naghinam-hinam unta nga nag-ihap sa mga adlaw, no? Kay sa naman karon pizza 22. Tulo na lang kaadlaw o sa ulugon na nato ang Kapaskuhan. Anyway, daghan mig hisgutan karon nga magkapadugang, no, sa inyong kuan karon ganas sa nagsingabot nga Pasko, but sa dili pa tugot itang ato unang kumustahon timbayaon, no, ang buhatan, no, ni Mayor Rolando Clarix. Uy, nadia si Ma'am Kansa Ilumbatan, of course si Mayor Rolando Clarix. Uy, si former Vice Mayor, Barangay Kapitan karon, no, sa Carmen, kang Kapitan Rinerki kang Uy, kang number 1 kagawad Lorna Uyda. Kumusta mga hinautang wapaman pingalin sila mahuman pagpanghatag sa Pinaskuhan. Gabi party. So, of course, may butag sabya sa buhatan, no, ni Attorney Roy Hilario Raagas, ang atong City Administrator, o ato mga pagpanibaya pod, no, dinhi sa buhatan sa CIO kang Miss Ivy Gontero, kang Boss Ayan Fuentes, nagkabisita pod si Ma'am Merna, gimingaw gyud si Ma'am Merna Danggal bisan nag-retiro na sila, no. Live ta nga makita mga igsuon, no, sa Rolando Ioy nga page. Gusto na to, live ta nga makita sa Rolando Ioy page ug madungog sad ta sa tulo nato ka mga radio partners. Una, ang Magnum Radio, sunod ang 95.7 FM, ang Radio Lampornas o sa 106.3 radyo natin. Wa na ko timbayaan ang aton Chief of Staff kay siya karon ang gitahasan ni Mayor, gisilutan ni Mayor mo atubang karon og magyagyag sa mga maayong balita para sa katawan sa Cagayan de Oro. Stay put lang ya, Mayor Rolando Clarix. Oy, kay gabi kong kabisi. Anyway, Ma'am Sheila, mayong butang. Good morning, Sir Ronnie, o good morning sa tanan nga naminaw og nagtan-aw karon sa atong ang live streaming sa kanunay nag-alagad nga programa. And shout out sa mga kauban ako sa Mayor's Office og sa uban pa mga offices, mga department heads din sa City Hall. Good morning, tanan. Kumusta ang kuan mo? Buntag. Busy day. Busy day. Actually, gatabok-tabok na ko. Busy day. Pero malipayon gyapon ta nga magpadayon sa pag-alagad. Okay. Ma'am Shi, kanang siyempre murag nakauban mang tingali ka dito sa Manila. Atol gyud sa pagdawat, no, ni Mayor Rolando Clarix o ni adtong first time sa Cagayan de Oro ang Seal of Good Local Governance Award. Unsay atmosphere dito pag adto ninyo dito? Kita ka na ko picture murag ang imong isiabot because dunggan ba? Alang-alang kay actually dito gid mo ma-feel kung unsa gid ay ka prestigious ang award ug unsa pud ka meaningful o importante para sa mga local government units nga you would be accorded with the Seal of Local Governments. Kaya nakita naman dito sa Ronnie ang daghan kaayo nga I think 200 magud kapin ang awardees and naagyan ang ilang mga chief executives uban sa nilang padres Cagayan de Oro, uban sa nila ilang mga department heads para ilahang mga sangguniang panlalawigan o ang mga city councilors po sa uban nga mga cities nga ni uban gyud para sa pagdawat sa mga award. Bibo kaayo, and it was held sa Legend Manila Hotel gyud, and naka Filipiniana ang tanan, Ginoo ko in long gowns and dili gyud mo dili mo tabas-tabas ang affair. It was really very prestigious and ibutang ta ka na bang marabog heartwarming kaayo nga activity dito. Of course dito si Vice Mayor Bibo Rodriguez ug ang mga councilors. Actually halos tanan. Jampat. Halos tanan represented ang atong legislative,
dayon sa executive side sad nato mga department heads maihapra ang wala dito katurag yung na importante gid kaayo pod nga mga appointments dire, and even our members of the technical working group who were mao gid ang nagtrabaho gyud nga bilar-bilar gyud to come up with all the documents to be submitted and for making sure nga everything is in place din his ato ang syudad, gidala sa didto because para kay mayor it is not just for him or for the two other nga marag designated nga mo adto didto, but it is for the whole team who had been working for it for the past year, and karon nga year sa gyud nga sa year of validation na gyud. So dito tanan Sir Rod, bibo kayo me. Siya ka nang, of course, ikaw ang chief of staff ni Mayor. Pwede ba nimo kay, I do not know kung nakadungog ka, huluhungihong sa daplin gikan sa kanhin Mayor na igo na lang nagsunod mo si Mayor Rolando Clarix o nining pasiyo. Pwede nimo elaborate nganong na-acquire ni karon sa administration ni Mayor Clarix oy? Actually, Sir Ronnie, kaning Seal of Good Local Governance, kada tuig man ni siya. Actually, I don't know kung unsa gyud na nga claim kung pero I am sad if ever mangani nga moingon nga dili na kang Clarix tungod kay iya ha. Kuan man gud kada tuig ning Seal of Good Local Governance. This is an mura man gud ni siya og a recognition given by the national government to local government units who are performing well. In fact, daghan ang mga areas of financial management, disaster management, solid waste management, appeal pa man gani ang historical and tourism ani, social protection, health and public safety, basta halos all aspects gyud ni nga katong clustered nga mga services sa ato ang bureaucracy. So kada tuig ni siya gabuhaton dinhi sa Philippines, kay di man ni sa Philippines actually, pero diri sa Philippines the department nga mao gyud ang gitahasan sa paghimo ani nga evaluation and validation is the Department of Interior and Local Government. So kada tuig ni ginahimo sa DILG. Dili man gud ni dapat nga murag iangkon nga kinsa sa ako pa ning termino or kang mayor pa ni ako ang mayor ani or kinsa ang mayor ani, because ang year of validation is year 2022 middle abot sa July of 2023. Na naglingkod na yun si Mayor. Ang ato makita ani, ako good sir, I am the chairman of the technical working group ani sa nga nag-push gid ani. Ang akong nakita is it's really the push. Kani bitong tinuod in place man ang tanan nga mga serbisyo. Kay syempre ingon ana man gid na, di ba? Ang magsunod ipadayon man gid kung unsa ang mga best practices. Not just best practices but for all nga mga services nga mainstream services gyud, kay dili man ta pwede nga dili na to na siya ipadayon kay moingon ta nga that is credited to the previous administration, kay it is not really the previous administration but it is really mandated by law that those services should exist. So whoever sits on that, kung kinsa man gani ang mahimong executive, dapat niya ipadayon. Ang magkalahi-lahi lang siguro sa style sa pagpadayon, because for me magud Sir Ron, leadership matters. And the perfect teamwork nga gi-exhibit sad sa atong mga department heads ug sa mga empleyado nga nag-implementar ni aning mga programa adds up together para nakuha nato ning SGLG. And kabalo man gid ang tanan nga ang inventory, ang validation happens last July. Kani nga year. Sulod sa year na ni Mayor Clarix. And dili lang ta nato ni ilugan. Kay this is for the Cagayanos. This is for the city of Cagayan de Oro. Kay kuan man gud ni siya a statement maguning Seal of Good Local Governance nga kung naa man gani mga investors or if there are people who wanted to visit Cagayan de Oro, makabalo sila nga peace and order is good. Ang business climate is in place, so daghang investors man kay dili you cannot be awarded with the seal kung dili ni siya in place ni tanan katong akong giingon nga basihanan ni ani. So siguro ako lang is dapat malipay na lang dito tanan for this, and dili na lang ta mag daghang daot-daot na igo na sila ni dawat kami man ang nagprepare ana, because
practically everybody's working for this, and natagaan man sa sila chance for the 9 years na paglingkod po nila. Resulting kung naa sila aning pasidungog nganong for 9 years wa man lugar, no? Siguro basig mo na ang iyang gingon nga preparasyon niya 9 years, pagka 10th year pa di ay dapat nato madawat. Pero kidding aside, kidding aside lagi mo to akong gingon nga every year man ni siya. Lagi mo galing nganong for 9 if you years deserve sila to have that, mo gani lagi na mga diferensya nga dili lang kung pud magtudlo, dili lang ko mag-pinpoint kung unsa, because when I sit as the chair sa technical working group, daghan gid mig nakita nga mga kakulangon nga kung imo ding lihokon na araman gid siya. Amo lang na akong gingon na ang tanan is just that coming up with the documents and making those documents kana bitong kining really describe, really manifest kung what is really happening on the ground and what really exists on the ground. It's what's important, anak. So siguro naswertihan lang gid sad to nga among yung na-address ang katong mga kakulangon sa una. Gitrabaho di ay. Thank you for correcting me. Gitrabaho lang gid ang mga kakulangon sa una nga pwede raman gid ay siya ma-achieve if tagaan gid siya og time og effort. Ang ako nang pangutaan na anak, this is a yearly kuan man recognition. Kung tinuod yun, no, mag-react lang lugar ko sa statement ni former Mayor Oscar Moreno. Ano for 9 years siya araw? Bisang one suwa gid siya kakuha. Actually, wala man ko nakadungog. Pwede na kuan ba, nga kana bitaw mo claim ka 9 years wa ka kakuha bisan usa. Klaro man nga during the validation, sulod yun nga naa na si Mayor naglingkod isip mayo. Yan tingali sa ka pwede mahatagan og yunani nga pasidungog kung nagpungasi ang imong mga kaso. Unay wala ko kabalo kung unsa sa ron, basta kay ang akong naibawaan 7 years naman ang seal of good local governance. In fact, Mayor Clarix was part siya kay congressman siya ani nga time sa pag-approve ani. Duna dito sa dito Miss Manila, we found out that there are consistent awardees 7 years in a row nga mga LGUs. So meaning kung if imo lang gid siguro siyang gitutukan nga mao man din siya ang dapat buhaton, mao man din siya ang importante gid nga makon. Siguro makuha ba gid si Ron for that period of time for 7 years naman di ay siya. And maulang tingali gid pud na ang gi-workout karon sa kaninga administration na para we can see to it kay daghan magong benefits aning seal of good local governance aside from katong akong giingon nga it's a good advertisement to the investors na we are a good place for investments because we have a very good business climate, kaya atong financial management here sa city is very good. Second is katong niingon ko nga sa bisan order, okay ta because cleared man ta and awarded bita sa seal. Aside from that, sa mga empleyado mismo, benefits of the employees, mga bonuses nga katong mga challenging kaya mga bonuses could be given because we are awarded by the seal of good local governance. So, daghan ka siyang benepisyo. That's why kami nga technical working group at that time, seeing those benefits and seeing the unsay ngalan ani kana bang unsa di ay ang implication that it would give to the city, amo gining gibilar-bilaran ug amo gining gitinuod na ma-produce. Even one requirement was nag-involve nga adtuan gid nako ang Civil Service Manila just to come up with katong certification nga that would suffice sa isa sa questionably. I did it good gyud nako and na-realize man pwede naman siya kuha ng certification. Sabot So, gitrabaho lang gid siya sa ron. O, gitrabaho lang gid siya. Okay, so at least na-explain pag-ayo mga igsono ni Ma'am Sheila, isip siya ang chairman sa technical working group. Pero bisan pa man ni anak tanan, no, si Mayor gibalik-balik din niya pag-ayo nga kining maong pasidungog para gyud tanan, no, sa of course, sa mga empleyado sa katawan sa Cagayan. It's really a collaborative effort. It's a collaborative effort and assessment man gud siya. Assessment of the delivery of the excellency of the delivery of services good sa local government unit. Okay, so at least I think that's enough, no, kuan, no. Ug di na tingali nato na hatagag gibug-aton pa, no, kanang mga siwit-siwit sa different. Ako na lang sa ron kanilang
once again, tagay kong time to congratulate the whole bureaucracy of Cagayan de Oro and sa tanan nga Cagayanons for the seal. Thank you so much sa tanan nga effort, and I hope na we can sustain this because sa dito lagi, uy, na naman day 7 times. So, let's make it second time. Kaya, ako din nag-share sa ron. Dito, pagtawag it sa Cagayan de Oro, nalingi tanan sa amuha ang mga dito because grabe mi ka, nasaba yun mi because everybody were excited mi nga naana ang seal, nakuha na gyud and kanang na wala na pugni ang debate sa emotions. So, naingnan good taon din mi. First time ninyo. Ilan jud kaayo nga first time kay kami ra man gyud murag na hindango pag gid kaayo sa sa award. Okay, so salamat ana Ma'am She. Ato lang ipasa sa ato mga radio partners for commercial break. Standby, balik ni karon tato. Boss, okay na ni. Okay na, ipaliw po. Uban sa akong mga department managers, kabiritso, kung unsay kinahanglan toyo sa tao, ako nakipasa sa akong department managers. Aron tulog ka adlaw o pinakadugay 5 ka adlaw ang kinahanglan ko kung di mapakitabang sa tao, masubad dahil. Unsay naagian sa mga katawhan na nag-anto sa gawa sa kainipon mo, ako'y akong ipakita sa ilang nga niya ng bigayunan na ikupan ko sa ilang pag-antos. Kay lisod kayo sa buhatan na ako rin nagatagantam sa magunaw, apan ang mga tao, ikaw na sa gawas, anaa sa kainip o kaigan. Busa, sukot karong Enero 11, dinhin na po sa gawas mo ang lagad mo servisyo sa katawhan. Nalipay gyud ko kay daghan gyud ang nilabay nga mga administrasyon karon pa gyud ko na lipay kay lahi ra gyud sa uban. Magpasalamat ako ni Mayor sa kahit saan tungod lamang sa imo iyang kinaiya at tinudanon ang iyang pag-alagad sa gobyerno. Pagdool ko diri kang Mayor kay tungod kay ako'y kuan sa akong anak yang sakit nga epilepsy. Napasalamat ko nga unsay kuan nga na mao din yang programa karon. Kaysa una wala sad ko kabalo. Dako kay siya katabang sa mga tawo nga nanginahanglan. Si Mayor Clarix, pirmi ko kasangko sa iya nga ngayong pakitabang
okay lang permi. Kay si Mayor, matindod-anon ang iyang pag-alagad sa katawhan. O dili, bakakon, sama sa kauban, Mayor nga. Maayo po si Mayor kay nakikatubang gid po siya sa mga katawhan. So far sa una nga mga mayors wala ko naka-experience sa sama ni ini, pero si Mayor salamat sa iyang programa na na-touch pod ko ba kay nindot ang programa ni Mayor Clarix Oy. Naripay gyud ko kay daghan gyud ang nilabay nga mga administrasyon karon pa gyud ko na lipay kay lahi ra gyud sa uban. Magpasalamat ako ni Mayor sa kahit saan tungod lamang sa iyang kinaiya at tinudaanon ang iyang pag-alagad sa gobyerno. Pagdool ko diri kang Mayor kay tungod kay ako'y kuan sa akong anak yang sakit nga epilepsy. Napasalamat ko nga unsay kuan nga na mao din yang programa karon. Kay sa una wala sad ko kabalo. Dagko kay siya katabang sa mga tawo nga nanginahanglan. Si Mayor Clarix, permi ko kasangko sa iya nga ngayong pakitabang okay lang permi. Kay si Mayor, matindod-anon ang iyang pag-alagad sa katawhan. O dili, bakakon, sama sa kauban, Mayor nga. Maayo po si Mayor kay nakikatubang gid po siya sa mga katawhan. So far sa una nga mga mayors wala ko naka-experience sa sama ni ini, pero si Mayor salamat sa iyang programa na na-touch pod ko ba kay nindot ang programa ni Mayor Clarix Oy. Okay, balik ta mga igsoon no, sa programa ni Mayor, ang inyong alagad, Mayor Rolando Clarix Oy with Ma'am Sheila Lumbata. Ma'am Sheila, no, di malikayan, usa sa mga handomon din sa Cagayan de Oro ang nahitabo nga sindong. No? Mangutana lang taga, ipadayon ba niya sa Clarix Administration ang pagdumdum? Yeah, actually, doon na tayo gihimo nga commemoration rights gyud ceremony atong December 16. Actually, December 16. wala lang ta diri ato, wala si Mayor and most of the department heads kay that was the time also nga motong gidawat nato ang SGLG Awards sa Manila. But officer in charge man ato, acting officer in charge man si Attorney Kenneth Tamalang, atong city legal officer. Siya ang nag-represent ni Mayor during the commemoration diha sa kita kanang nabit mga ngalan nila diha sir kanang murag Sandong Memorial sa Gaston Park. Diha gi-hold ang ato ang kuan commemoration rights diha. Murag alas 9 sa buntag atong adlaw. It was attended by Archbishop Jose Cabantan, representing lugar sa ato ang parish po din sa cathedral. Nahimo na ganing kabahin no nga angayan dumdumon sa Cagayan de Oro. Yes, because it is one of the kung kuan pa pinaka worst nga experience that cost the lives of Cagayanons nga kuan. So dayon ako lang ni-add sa ron nga nagpadayon pud gihapon ang katong tinuig. Doon na magid ning tinuig nga madawat sa itong mga sendong victims. Okay. Labi na especially those who are accommodated na sa mga relocations na ay atong mga ipangatag ng mga regalo po sa ilaha. Panahon sa Kapaskuhan sad. At least, so wala na limte. Wala na limte ang atong mga sendong victims o wala pod na limte og nagpadayon sad ang ato ang mga ang ginagmay nga mga pinaskuhan every time na naay Kapaskuhan padulong sa atong mga victims pod. Okay, so salamat ana no.
ambot sa itong nga adlaw nga ang atong ABC, no? Ang bagong composition sa ABC na kuan ni God, no? Namugna na, nag-elect na sila o kuan, no? Mga officers o sa gihapon ang napili nga Liga Presidente si Councilor Alan December 15. December Actually, 15. December 15 ang re-election sa Liga. That's a national kuan man ni siya. Tibok Pilipinas, and ang ato ang concurrent na Liga President si Councilor Alam Lim, punong barangay sa Barangay 40 was re-elected. As 3 times na. Yeah, dayon kuan ni siya. Re-elected kuan gini siya kanang singan ani. Matawag nato nga grabe ka majority ang nagbutar para ibutang siya balik as isip league president sa Liga ng mga Barangay sa Cagayan de Oro. And nanumpa ni sila si Ronnie atong Lunes. Sa atubangan ni Mayor da sa iyang opisina uban sa iyahang member sa board na iyahang mga board members nga uban kaniya. Ang Vice President. No? Ang iyang Vice President, ang abti kaayo nga ako ang best friend. Si Marlo BFF Tabak. na ako sa kapitan sa Barangay Gusa. Si Marlo Tabak din. Ako na lang, let me kuha na lang Sir Ron ha sa members, sa mga officers good. Ang secretary si PB Erken Lim sa Barangay 9. Dayon ang treasurer si Punong Barangay Francisco Laihi sa Barangay 14. Ang auditor si Kapitan sa Barangay 32 si Ronald Seno. Ug ang mga board of directors si Andrew Melissa, Punong Barangay sa Agusan, sa Neil Raipon, bago ni ang kapitan sa Makabalan, si Kapitan Ian Glenn Shu, re-elected kapitan ni siya sa Barangay 6. Si Kapitan Christopher Fernandez sa Barangay 8, makaraan nga mga kapitan. Kapitan Christopher Yang, Barangay 19. Si Kapitan Alexander Turalba, nagsulo ni, moraling sa District 1. Ang uban, District 2 tanan. Si Kapitan Francisco Laihi sa Barangay 14 o si Kapitan Erken Lim sa Barangay 9. Mautang mga members of the board. 3 terms na nini, Kagawan Alam Lim. Yes, Murag sa kasaysayan sa ABC siya lang. It spells out a good leadership kay i-re-elect man good siya. Congratulations kay ni. Ni Alam wala pa. Huy, ay ka kay bisag dili Pasko hatag na si Alam Lim. Very generous na si Alam Lim. Pero may kung hatdan ana og alimango dito sa Mumbalay. Ikaw ready ay? Congrats. Ambot nimo basta kay ako kay gatagaan ko niya. Pagmusukan ang alimango, ang Kagawan Alam Lim. Ay, gida. Dagko kay nga isda. Aba? Congratulations ni ay kang ABC President Yan Lam Lim ug sa iyahang mga officers na re-elect karon sa ato ang City Liga. Kinalan sa kog alimango. Ikaw ra. Again, congrats no kang si President Kagawan Alam Lim. Okay. Unsang adlaw to? 19 ba to? Grabe yung hudyaka diya. 20 ba to? Christmas party. Naglabay man lang ko ato, grabe murag siradaan man tagalin yung bahin at bitsos. Okay, 6,000 biya pud ka empleyado ang in attendance. So the entire City Hall force gito siya sa Ronnie. Christmas party. Kung sa may giantuan nila dito sa Christmas party atong adlaw? Actually, usagid siguro sa giantuan ang raffle. Kay requirement man lugar sa raffle nga ang winner should be present, or if ever katong bitong ato ang mga critical nga mga positions like katong nasa hospital, sa RTA or katong sa rescue nato, dapat accounted lang gid sila nga they are on official duty. Excuse man sila, and for those who are on leave of absence nga official gid, so pwede ra gyapon nila makuha, pero dapat documented gid siya. Pero usagid sa naka-highlight gid sa mao nga kon gawa sa katong raffle is katong yung Festival of Cities nga kuan na hitabo. The Philippine Festival.
Actually, Philippine Festival. Ano man? nakita maguto sa Ron nga during sa Higalay Festival na gwapo kayo ang performance sa mga contingents. So, kada tuig lain-lain man gid ang team nga ato lugang i-adapt during sa Christmas party. So, napilian sa committee sa Pasko de Oro nga committee nga ang competition would be based on the Philippine festivals. Lain-lain nga mga festivals sa tibok Pilipinas mo tong kung makita nimo ang judges sa tuperting libuga kay gilaliman kag lain-lain nga festival, so lain-lain nga criteria nga ilang gapangitaon gyud sa mga performances, and it was very fascinating. Makaingon jud ka, amazing kaayo. Murag dili mga empleyado ang nag-perform, super prepared, bilar-bilar, and ang costumes grand gid kay sa nga tanan. So bibo kaayo gyud, bibo, and everybody pagit down, sir. Igor ako tikot sa Tambiolo. Wala gyud nakabahin. Palaran na itong higayon. Kaya di man, gawas nga doon na yung mga sakyanan. Naitulo ka motorcycles. Oh. Dili na ako ma-memorize kung kinsa gito sila ha. Basta kay ang nandaog sa tulo ka motorcycle, puros upaw. Puros upaw? Meaning, idaran na sila. Oh, dayon, ang sa ato dayong katong four-wheel nga vehicle na nato is kuan na isa buros. Swerte gyud. And ma-feel gyud nako sa Ron nga deserving sila tanan because katuganing permero gyud ako man nagtunol sa yawi. Ako siya ngilan nga, ma'am, ipa-start ang sakyanan. Ana pagid kay siya, ma'am, unsaon ni dito kay balo. So meaning dili gid siya wala siya sakyanan kay dili siya kabalo gid gani unsaon pagpa-start. So I know nga happier and Christmas for those people nga palaran gid atong gabi una. Then sa atong festival pod ako na lang para ma-shout out na lang nato. Ang winner out of the 13 ka contingents, ang winner was ang City Legislative, ang City Council sa ilang performance nga katong Tuna Festival of General Santos. Tuna Festival. Oo, dayon ang second dayon ang cluster offices sa CMO, sa HR, sa admin, sa PESO, sa OCA, and sa licensing siguro. May second, Kabanhawan ang ilaha. Ang third was JRB. Munang pinakabibo nga contingent kay grabe kaayo ka cheer sa ilang panagbenga man siguro to nga festival ang ilaha. Congratulations sa tanan nga nanao. Cash prizes sa mas concern ko sa prizes. Ang cash prizes is supposedly 250,000 for the first prize, pero gipunan ni Mayor of 50, so na imong 300. On the spot na nga additional. 200 unta ang second, ay imong 250. Additional gyapon ni Mayor nga on spot gid nga cash additional. And 200 pesos for the third prize. 200,000. 200,000 instead of 150. Dayon ang consolation prizes instead of 20 round ta. Gipunta nga ni Mayor og 30, so nahimong 50,000 ang ang consolation prizes for those who did not make it. Mahilig ka labi makita niya nga gaprepara gyud gapaningkamot. So siguro he thinks nga deserving sad nga wag na additional gamay pod nga mapuno nga premyo nga madaawat. Katong sa mga nahimong mananaog sa Festival Queen mao si Analiza Noval sa GRB, first runner-up si Joy Bade sa MTCC. Then second runner, purag manghod ni mo ni. Wala ko kailaan ni. Ha? Wala ko kaila. Bitaw, si Cyclin Faith Lumbatan sa CMO. O sa Pero sa HRMO. Lisangkas? 5,000. 5,000, 10,000 for the second, and 15,000 for the first. Sa Festival King, mao sila si Joven Amplayo. No? Congrats dia. Sa JRB. Sa first runner-up, si Vladimir Mulawan sa City of Finance. Second runner-up, Si Kirk Corkes sa City Engineering. Office. Dayon yung kailang Pasko ba? Oo, kay Diyos bida. dili lang
recognition, di ba? Pa-proud, isad kag ikaw gid ang mapilian. Napagitay cash prizes nga. Pwede bahin-bahinon sa mga participants. Dayon, sir, doon na tayo katong best decorated door ng contest. Kinsa may naghuna-huna na ikaw? Actually, it's the committee. Naman good lagi tayo. Although ako ang chairman sa Pasko de Oro, pero Hindi naman lang best decorated office. Nga pultahan man lang. kaya aron dili masamok-samok ang sulod. Kaya usahay man gud kung Sa sulod. Sa sulod na gyud mura bag mag rearrange na po sa sulod, mga inana. So, since ang door mo man ang entrance, it represents already the office. Mo nang most decorated door. And deserving kay ni sir kay grabing panukad sa dani ang ato ang grand prize winner, ang ato ang Clenro. Pinangulungan ni Engineer Armen Cuenca. Pila may premyo? 100,000. 100,000. Pultahan lang? I think 150. Pultahan lang. Nakalimot ko niya, sorry. Second prize nato ang CPDO. Na kung makalabay ka dito nindot gyapon kaayo ilaha ug ang third prize ang Vice Mayor's office. Murag daghan man kaayo si Mayor Pakulo mo kada Pasko. Murag one time nagkita ni Mayor dito sa Pasko de Oro. No, nga nagtanaw sad siya, nagbaklay yun siya. Matod pa niya next year kung padak-an pa niya ang premyo. O pero ako na lang ning ipuno sa ron ha. City Hall ramen atong gisgutan. Pati Pasko de Oro involves man gyud sa gawas. So karon kung nakasuroy mo dito sa Boulevard, dili man lang gud ang ato ang Gaston Park ang ato ang gibutan ng Symphony of Lights ug ang kaning ato ang mga kita nga sa Divisoria, ang ato ang Rio, ang ato ang Oro Boulevard. Kuan siya. Makita nimo na yung mga Christmas symbols dito nga gipangbutang. Participating ana contest gyapon na siya. Participating ana ang ato ang mga barangays nga under the theme of Pasko sa Pamilya. Dayon na ang ato ang mga business sectors katong Christmas around the world. Dayon ang ato dayong mga homeowners associations. Pasko sa Pinas. Dayon ang ato dayong mga schools. Ang ilapod is katong mga Christmas trees. Ang ato dayong mga national agencies, ang ilapod kato dayong mura pag representations pod sa ilahang tagsa-tagsa ka mga offices. So kung mulaag gid ka dito sa Boulevard, malingaw gid ka. It is well lighted, may music. And mong ako ning gisingit karon sa Uni kay karon nga adlaw, mao ang awarding aning tanan nga mga contest dito sa gawas as part of the Pasko de Oro nga celebration. So karon mahibal-an ang karon may bawan ng mga winners and to open that sa ato ang activity karon is the marching band competition which will start at 3 p.m. Magsugod ta sa Cusco, magmarch sila padung sa Boulevard kay dito mag-end ug dito pod sila dayon i-judge and i-award po din dito. So naay activity karon, dako nga activity nato dinha sa ato ang Boulevard as a culmination activity sa ato ang mga contest. Pero dili na mo end ang ato ang Pasko dinha nga mga celebrations. It's just that awardan lang sila karon gabi per mag-continue gihapon ang display of our Christmas symbols sa ato ang Boulevard hantod pa sa Chinese New Year. Apel sa Chinese. Pero mangutanong ko, ma'am, siya ba nakasuroy man sa ko dito. In fact, nagkita mi ni Mayor. Pero di ba ko andra kaayo? December 1 mo na nagsugod ya. Wa ba mo ihuna-huna nga sayuhon ni siya para medyo taas kayo ang preparasyon? Like November, pananglitan. Actually, nahisgutan gina siya kay wala man good pud mi nagdahom nga manukad ug ingon ana. Congratulations tay gyud sa tanan nga mga barangays, sa mga punong barangays nga almost every night naagi didto ang ilang mga council members ingon ana ka devoted and dedicated sila sa ilang mga Christmas symbols. In fact, sa Ronnie, grabe ka competitive ilang spirit because every time nga naa sila dito, makakita sila nga ilang tapad ay gitawad, pagkaugma, magtawad po sila gila. Awat-awat. Awat-awat. Mo nang karon inana kanindot ug inana kabibo ang ilahang Pasiklaban. Kay siguro it's the pride, di ba? Kay
nindot man sad kay nga mo ana nga to ang mga constituents mo ay mo hindi amo mo dining sa Carmen mo dining sa Barangay 35 mo dining sa kuan mapa-picture ta kay kuan. Actually ang nakanindot dito sa ron kay families ang napanglaan. And thousands of people every night imo makita sa Boulevard. So siguro tang kini i-continue gyud ni Mayor next year. Yeah, din kato imong giingon nga sayo-sayo na. Medyo taas kayo, no? Aron taas ang exposure. That's why gi-extend nato ni up to the Chinese New Year kay kuan. And you please visit the Boulevard para and enjoy Christmas with family didto. Okay, malingaw gyud mo. Nindot kaayo. Okay, so congrats sa kanang by the way naay award nga Mayor Clarix o Social Media Choice Award. Unsa na siya? Sa katuning kuan. Sa katuning sa Decorate Your Door. Decorate Your Door. Okay. Doon na may social media award ato, meaning ipang picturean man and ipang post. Kung kisa tong the most like, mo to siya ang makakuha sa social media so, award. RTA. So, ang RTA ang nakakuha na. It's a special award sa katong Decorate Your Door contest. Nag-regard sa imo si Padi Failnar. Suon man tingalan ning bibing dumada. Hi, Sir Padi. Good morning. At salamat. Thank you for watching. Okay. And for listening. May buntag ko, no? May buntag si Mabibing mo ako ang Katulong ito mo? Ito si Mabibing katong gwapa nga magsigig kuyog ni Governor PMU. Okay. Ma'am, siningon ka no nga padayon nga gidumdum ubos sa Clarix administration ang sindong. Unsa ding mga 33 ka mga beneficiaries nga nakadawat na sa titulo sa ilang yuta? Asa ni dapit? Sa Balubal ni siya. Balubal. Actually, kuan ni siya kanang Gawad Kalinga, San Miguel Corporation, Village. Balubal relocation site ni siya. Gahapon ni siya gihatag sa Ronnie. In fact, I had the honor of representing the mayor gahapon ani alas 2 sa hapon. This is just permiro ni siya. Permiro pa. Pioneer area ni siya nga gihatagan for the 23 sendong nga mga kuan, sendong areas. Okay. Kay na may identified good nga sendong areas gyud nga adto sa ibot ang kani ang permero gyud nga. Nadalain lugar pa. Napay laing lugar. Actually, ako siyang ingnan nga hapon nga 3-in-1 ni murag kape. Ngano, tagaan ka gyuta. Tagaan ka og balay. Kitagaan pag gyud kag titulo. So kay bisan pwede man nga nayuta na balay pero dili imong titulo kay mo man na nahitabo sa una, di ba? Piso-piso. Wala dili ka, you don't have the security of tenure and your silbi burag the assurance that it is really yours. Kini malangkat kung kinsay. Kini malangkat bahala pag kinsay mayor. Kinsay mayor. So katong nakadawat gahapon katong 33 ka buok malipayon kay sila because at last ilahan na gyud ang ilahang samtang kuan sila no mga biktima tingali na pagyapon ng ilang kasakit but siguro tang sa pagkadawat nila ni ining titulo ko lagi nila gahapon sa ron and in fact ako gani na recall gid sad nako ang akong sendong experience because ang akong mga anak ko akong balay abot gid sa atop ang tubig at that time ingon ko this could be murabag makaingon ta nga gamay ra ni siya pero this is start gyud mo gyud gikinahanglan gyud kayo nila nga para pagbangon gyud sa sindong katong mabalik gyud ang ilang gipuy-an nga nawala atong panahon na sa ilaha through the efforts of the city government. So I think unsa ni gitutukan gyud ni Mayor Rolando Clarix Uy, di ba nga maadto gyud sa tinuod nga mga recipients. Okay na may uban nga ipangungaglain. Yan pangungaglain pangkuan. So ang screening ani gisiguro ba nga kuan ma'am siya. I mean deserving gyud. Sendong victims gyud. That's why malangay-langay man gani mo ang uban mark impatient na gani sila sir nga ngano kadugay ba? It's because make sure sa office should nga katug yung deserving and really victims gyud ang makadawat sa mao nga mga relocation sites kay kuan unfair man gyud sad kaayo nga
mahatag lang sa lain nun ang katong ginong tinuod nga sa ng victim wala pa hantod karon. At least no makasiguro mo ana ngayso no nga sa Clarix administration kuano hatag yun sa mga tao yung nagkinahanglan og tinuod yun nga biktima kay daghan siwit-siwit ana sa una. Yes, sir. No nga naunsa man. Actually, until now, taga Misamis Oriental man na nakabenepisyo. No, pasensya ka na ba't mao man na atong kadunggan mo. No? Napamangyapon daghan sigurado pero yun. gina-iron out na. So taga Cagayan yun ni. Kato yun bala pag taga-asa ka, Basta kay napil ka itong sendo. napil ka to. Kaya na mag-iuban na to renters, na iba na to. Like me, renter kami dito sa among gipuy-an, pero we were released sandong victims. Kaya nakurot man gid ang amo ang tibuok yun. Ma'am si pila na lang kaadlaw no o matapos na ang tuig og sa unang bulan ana January unsay pamaagi nato ni ining paglukat sa mga business permit unsay may mga pamaagi nga di na mahasol no ang mga negosyante sa Cagayan de Oro. Kasi natin na sa Iran. Online na gyud atong business permit renewal. Actually, we have been awarded man gani ani gyud sa Arta kay kanila gyud atong e-boss. O e-boss. Kay murag electronic na gyud ang atong business nga kwan. Online ang atong renewal starting January 2 to 20. Ang nakanindot ani kay you can do it on the comforts of your home. Ako lang basahon diri sir, allow me sir ha para makorek tong uban nga namang bidagang istorya ani pero mao gini siya step 1 you get your bill and pay online at the kani nga kuan na citytreasurer.cagayandeoro.gov.ph. I think murang naa naka-post sa atong ang kuan atong screen. If you registered your business the previous year or received billing not found, dayon submit this to the Revenue Examination Division of the Business One Stop. Mo ni siya ang boss kato ingon na awarden ta. Or PM to fb.com/CTO2019. Nakita ninyo sa inyong screen ni siya. For billing computation, kay ipa-compute pa man na siya. Then, 2023 or most recent business permit and any of the following audited financial statements, OR, notarized sworn declaration of gross sales for the previous year, income tax returns, mani inyong kinahanglan nga kuan. Dayon, ang step 2 dayon is log in or sign up with updated contact number. I-upload screenshot dayon to services.cagayandeoro.gov.ph/BP online. At least klaro na. Dayon ang step 3 ani sir mo na dayon you will receive your business permit na dayon. Makakita ka og kuan ba notification man tingali. Murag may bawon ka. You will get an SMS alert ani nga okay na imong business permit. So at least di lang kaayo lang end to end lang gid ni siya from start to finish na ang kuan nga online na lang gid siya ang business renewal. So para sa dugang anak nga kuan information pwede niyo bisitahon no ang Cagayan de Oro City no kanang sa licensing division para na may kalibog bata sigurado ta no nga kining pagsugod sa sunod tuig no gisiguro gyud nga ang ato mga negosyante kato maglukat o mga business permit dili ni gyud kaayo mahasol. Na ako'y number ihatag sa ila if they want to call lang for information. Kani please take note 0936 788 8793. I repeat 0936 788 8793. For information ni siya. Pwede ninyo matabangan. Office of the City Treasurer ni siya. Okay, ato sang ibalik no sa ato mga radio partners for commercial break.
napay panahon nga atong mahimo mabuhat matabang nato ang pag-amping sa atong kinaiyahan. Kining maong building mauning ang ako usab nga gipangandoy nga sa katapusan makabaton na gyud og tinuuray nga permanente nga mahimutangan sa CDRRM o sa atong dakbayan. Ang importante makahatag kita nga doon natay pangandam sa tanang mga kalamidad nga mahitabo sa atong dakbayan ug labaw sa tanan makatabang usab kita sa ubang mga kanait nga mga lugar nga magpangayog tabang sa atong buhatan. Usa kaninyo ang importante magtinabangay magsinabtanay ta sa matag usa nato kakulangon aron lamang makahatag kita kasiguruhan sa atong mga katawan labi na sa panahon nga adunay mga kalisdanan o kalamidad. Napaka-humble niya, napaka-simple. Kung nakakausap ko, akala ko pare. Talagang iba itong, kaya naman minamahal siya na Cagayan de Oro. So, you will see his path. Talagang it's full of experience. Dama niya ang pulso ng tao. And if there's one thing na alam mong madama, alam mo kung anong kailangan ng lugar mo. And for him to be offering to the Philippine National Police this property, alam niya in his heart and his spirit sa mayor kung anong kinakailangan, which is peace and order. Kaya ang galing ni Mayor Clarex, kaagad sa sentro nitong Divisoria, itatayo itong police station number 1. And that is what you call, ladies and gentlemen, foresight. And that foresight is born because of his experience in his political career. Ang sa akin, Mayor, ganito, no? I join you. I will support you. No? However, for this year, so ang gagawin ko, pagbalik ko kaagad at tinatawag ko na ngayon para masya paano ay makahanap ng pondo here, Mayor. Rest assured, if we could do it jointly, mas maganda siguro, ha? Kaya ako ay may kahilingan na tayo ay patuloy sa pagtutulungan, kurambos sa ating mga pagsisikap para mapanatili ang peace and order. Secretary Abalos, ang iyong suporta, ang suporta ng DILG, kailangan namin upang mapatuloy ang mga pagsisikap natin na mapanatili ang kapayapaan at pagkakaayos ng ating lungsod.
bada. Uban ko sa ilang pag-antos. Kay lisod kayo sa buhatan na ako rin nagatagamtam Sa sunod na. 22 pa man, Godro. 22. Christmas is up to pa man na sa December 30. Pwede guyabano nga tulo ka buok. Pag wishlist lagi. Pag wishlist. Okay. Misi, wala ko yung pangunta ng gawas, huwag doon na pa kay gustong ipaabot base sa instruction ni Mayor. Kana lang, ang ako alang yun is, I'm inviting everybody sa culmination activity karon sa Pasko de Oro. Dito sa Boulevard, magsugod siya 3 p.m. And with a marching band contest nga mag-start din sa Cusco, Kagawasan, mo march dito padulong sa this would be participated by 8 contingents bibo ni siya. And kana lang siguro ang local government unit nag-effort yun sa pinanguluhan ni Mayor Clarex to make our Christmas celebration livelier and happier, merrier pag yun. Tinuod nga naggasto og sa lapi gikan sa syudad, pero bisag kita gani sa tagsa ka pamilya mo set aside man gyud ta para sa Christmas celebration, because Christmas for every family is the happiest time of the year. So sama ra gihapon sa usa ka dako nga pamilya ang syudad na ning kamot, hinaot nga ato ni siyang ma-appreciate, ato ni siyang matagamtam. So enjoy Christmas kay mao naman gini tulo naman lang kaadlaw. Enjoy Christmas with everything that the city is prepared for you, for everybody, and enjoy Christmas with family sa inyo tagsa-tagsa ka. Pag-celebrada sa inyo tagsa-tagsa ka pamilya. Merry Christmas everyone, and happy prosperous New Year nga umaabot. Thank you. Kini po si Ronnie Waniwan, mangimbitahan po sa inyo no, sa sunod Biyernes pohon no, og daghang salamat sa inyong pagpaminaw, og sama sa giingon ni Ma'am Michelle, Merry Christmas og advance Happy New Year kanatong tanan.